ating tanong. Dito sa 10 at 16 ang Juan. At meron akong ibang mga tupa, pansinin nyo, si Cristo may salita niya. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa tulingan ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko at kanilang diringgin ang aking dinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pasto. Ang ating tanong, paano magkakaroon na Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Samantalang nang magtatag si Cristo na Iglesia ay doon sa Jerusalem. Meron siyang sinabi noong pangharap sa talupa. Meron akong ibang mga tupa. Hindi sa kulungan ito. Ano ba ang tinatawag na kulungan? Dito po sa Biblia, ang tinatawag na pangkulong ay kasulatan. Samantalang sa panahon ng pangangaral nila, mula kay Kristo, hanggang sa panahon ng mga apostol, hindi kasama ron. Pero anong sabi niya? Sila'y kailangan dahito. Paano niya madadala? Diringgin ang kanyang dinig. Pagka nadala na, sila'y magiging isang kawan, pansin niyo, isang kawan, sa makatid pag nadala na itatag na, lumitaw na, isang kawan. Ano po ba yung kawan? Hindi kami ang magpapaliwanag sa inyo. Ganyan po ang Iglesia ni Cristo. Dito po sa gawa, 3:28. Ipaliliwanag sa atin, ano ba yung tinutukoy na kawan? Pag yun sa hayop, ay di kawan ng mga hayop. Ang mga tao ng Panginoon sa Cristo, itinulad sa mga tupa. Ngayon, kapag sa mga tao, ano po ang tinutukoy na kawan? Ito, ingatan niyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pagkanin ninyo, pagkakanin yung kawan. Pero alin nga po yun? Upang pagkanin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sarili ninyo. Alin po yung kawan? Iglesia ng Panginoon. Sino Panginoon yung Iglesia? Yung bumili ng kanyang sariling dugo. Sa kapit yung tumubo, yung nagbayad sa ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo. Sino yung Panginoon yun na tumubo sa pamamagitan ng kanyang dugo? Bataan muna natin dito po sa 2:36. Gawarin, pagkakalastatin niya ng buong angkan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ito sa Jesus na inyong itinabot ako. Sino po yung Panginoon na nagtigis ang dugo na yun ang may-ari sa Iglesia na tinatawag na kawan? Si Kristo. Wala po tayo dito nabasang ito ni Kristo. Mabuti basahin natin. Siya nga ba ang tumubot? Tugo nga ba niya ang pantubot? Yes. At 24 ng Tagalona. Pakinggan natin. Palibasa inaaring ganap na walang bayad sa pamamagitan ng pagtubot, ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubot, nasa kay Kristo ito na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag doon sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo. Sa mga sino nga po yung Panginoon na may dugo na itinubos sa Iglesia ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya ano po ang tawag doon sa Iglesia yun? Pagka nakatatag na nagawa ng isang tawag. Ito babasahin sa isang saling English, pakinggan nyo sa liwanag na rito. Take it therefore to yourself and to all this land, over which the Holy Spirit has appointed you, over this to feed the church of Christ, which you have started with his blood. Ingatan ninyo yung sarili kong ganon at ang buong kawan. Nasa kanila inihalang kayo ng Espiritu Santo na tagapag-alaga upang pagkanin ang Iglesia ni Cristo na kanyang binili ng kanyang dugo. Kaya, yung sinasabi ni Cristo, meron akong ibang tupa, hindi sa kulungan ito, sa malapit hindi,
sa mga pinangaralan noong panahon yun. Kanyang dadalhin at magiging isang kawan. Matatapat na Iglesia ni Cristo. E ano po ang katuparan niya? Sabagay, mga magulang, ang testigo na iyan ang Iglesia ni Cristo ngayon, lalamitar sa Pilipinas, noong 1914, yan din ating pausap ngayong hapon. Pero bago ko basahin ang pagpapatotoo nila mismo na yan ang Iglesia ni Cristo ngayon, ating munang basahin pa ang mga pahayag ng banal na kasulatan. Nang ang humula naman ay ang mga propeta. Ano ang pangunahing gawain? Isa sa pangunahing gawain, paglitaw nitong Iglesia ni Cristo na hinuhulaan ng pagnusos ng ibang suka. Pakinggan niyo. Dito mo sa Isaya, sa 43, ganito ang ating mababasa. Kayo'y ating mga saksi. Sabi ng Panginoon, sabi po ito sinasabi, mabuti liwanagin ko mula sa bandang isa, huwag kang matago, sapagkat ako'y sumasa-iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at titisanin kita mula sa kaluluran. Ano po itong tinutukoy dito? Ang lahing magsisimula ang pagdadala sa silanganan. Ano po yung silanganan niya? Mamaya ko na babasahin sa inyo, sapagkat yan ay distingido, yan ay malaming silangan. Pero bago ko, basahin niya, ito lang muna. Anong trabaho? Isa sa mahalagang gawain nitong lilitaw na ito na ibangsuka ng Panginoon Kristo. Kaya aking mga saksi, sabi ng Panginoon, tandaan niyan, saksi. E maraming nagkala ngayon mga nagpapagilalang saksi. Ano ba ang sasaksihan? Ito, at aking lingkod na aking pili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga. Ano ba sasaksihan? Itinaalam, itinatatalastas. Kapag pagsasaksi ka sa hindi mo alam, magiging saksi kang bulaan. Kaya para itong saksi ito, maging tunay na saksi, itinaalam. Ano itinaalam? Sabi niya, ako, ito, pang inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanuan na una sa akin, o magkakaroon pa man pagkatapos ko. Ako, sa malapit bagay ako ang Panginoon. At ligang sa akin ay walang tagapagligtas. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos. Ano po ang sasaksihan nitong saksi manggagaling sa malayong silangan? Ito ang ibang tupa ng Panginoon Kristo. Sasaksi na ang Diyos ay isa lang, walang una sa Kanya, may susunod pa sa Kanya. May magkakaroon pa man pagkatapos ko. Eh hindi nga siya matatapos eh. Imposible matapos ang Diyos. Kaya imposible magkaroon pa ng iba. Eh bakit kaya kailangan pa ng Diyos na maglagay ng sarsing siya lamang ang Diyos? Walang una sa Kanya, di walang susunod sa Kanya. Dito po sa unang Korinto. Sa 8:5 muna. Saka tayo tutuloy sa tayo. Sapagkat bagamat merong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming Panginoon, alam na po ng Diyos. Maraming relihiyon na kalaganan sa lupa, pero lahat ng yan, maraming Diyos. At alam din na meron pang magpapakilala na susunod sa Kanya. Nag-Diyos din ang pagpapakilala, pero ayaw niya nun. Bakit? Pakinggan niyo. Ngunit sa ganang atin, ay may isang Diyos lamang ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo sa Kanya, at isa lamang Panginoon sa Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Bakit ayaw ng Diyos na ipakikilala una sa Kanya at meron pa susunod? Ang sabi ng
ng mga apostol, isa lamang ang Diyos, ang Ama. Ngayon, kailangan natin patunayan mga magulang. Totoo ba na meron niyang mga tao na nagkaroon ng aral na may gustong sumunod sa ating Panginoon Diyos? May katiran ba ang panyalaga ng Diyos ng ganitong uri ng pagkakas? Sabagay sa lahat ng panahon, lahat ng tao ng Diyos, isa lang ang Diyos sa kinikilalang tunay. Pero na-iba itong panahon ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Bukod sa ang isang maraming bilibyo, merong mga taong alam na isa ang Diyos, pero may paniniwala silang na iba pa susunod. Ino po yan. Ay papakikilala ko sa inyo, ito ay isang aglat ng ating mga kaibigan, maaari suriin kung sakaling kami magkaragdag o magbabawa. Kaya ang Diyos ang maging tapat. Sinulat po ito ng Watchtower, Bible and Trust Society. Yan po ay korporasyon ng sa Pinehova. Ngayon, dito po sa pahina 20-27, pakinggan nyo at ganito ang isa sa kanilang paniniwala. Ayan o, may buhay sa pula, kaya kung meron gustong magsuri, magaling nyo mabisita. Ang pangtubot-mismo ay yaong nagsilbing pantubot na halaga. Ang mahalagang bagay na sa pamamagitan niyon, isinasagawa ang pagbili ulit at pagtubot sa makasigbagay ang taong si Kristo ito. Mapansiba niyo? Ang taong si Kristo ito. Alam pala ng ating mga kaibigan, ang Panginoong Kristo ay tao. Now, namalagi ba yung kanilang paniniwala na ang Panginoong Kristo tao? Pakinggan nyo. Eto, ganun pareho lang yan. Pareho wala ang maging tapat. Kaya lang, ito ang unang divisyon. Ito ang second divisyon. Ewan mo kung second divisyon, pero ito sumunod. Hindi natin alam kung meron silang pagpapagong ginawa. Pero, patayin natin at ganito ang ating mababasa. Eto. Nakapagsabi ng pag-ibig. Patayin natin sa 34. Ito po. Sapagat siya ang unang anak na nilikha ng Diyos na Jehova. Si Kristo yun, ha? Itinatawag nila Jehova, yun ang Diyos. Kaya, siya ay tinatawag na ang butong na anak ng Diyos. Sapagat ang Diyos ang siyang unang mag-isang nilikha sa kanya. Bilang butong na anak. Itikilala nila. Ngayon, alam nila, tao. Alam nila, nilalang. Alam nila, butong na anak. Numalagi ba yun? Ito po. Pahina 300. Si Jesus, ang siyang unang nagbangon buhat sa kamatayan. Tungo sa sakdal na buhat. Siya'y tinutukos ang pangalan sa mga patay. Ang pangunahing bunga ng mga natutulog kamatayan. Ang pangalan na ito, si Jesus yun, no? Sa mga patay, ay itinangon sa libingan na hindi na isang tao, kundi isang espiritu. Sa mga Jesus na ilang nilang tao, dumating ang tanong, hindi na tao. Kaya pala, nagbabala ang Diyos. Kayo, sabi ko, walang una sa akin. Di magkakaroon pa man pagkatapos ko. E paano may limit daw dala? Ang iba nga aral, magkakaroon pa. William, si Kristo. Anong batayan nila? Pakinggan. Sapagkat pinatay sa naman, ngunit pinuhay na mag-ulit sa Espiritu. Kami sinisita sa talata. Kaya palang maniniwala nila. Si Kristo ay hindi na tao dahil dito sa talatang ito. Pinatay sa naman. Ayun. Unang Pedro 3:18. Kapagkat si Kristo man, nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga masin,
ay madalay na sa Diyos. Yan pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Anong pagkaintindi nila sa palata? Yung palang binuhay sa Espiritu, sa kanila, Espiritu na. Hindi nila mabuti. Binuhay sa Espiritu. Hindi na rin tao. Espiritu na. Kaya dito, sa pahina 33, ano po pagpapakilala nila sa Espiritu? Sila ay isang Diyos. Diyos na. Pero, siya ba lang, ngunit hindi siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ay pinagkadalwa na. Wala ayaw ng Diyos eh. Yung madadagdagas eh. Eh, anong kahulugan nun? Sinatay sa laman, sinuhay sa Espiritu. Ito pa naman mga kaibigan natin, nag-aaral pa ng Biblia, nag-aaral pa ng Biblia, para palabasin na sila nakakaunawa ng Biblia. Hindi totoo yan. Hindi sila hihigit sa dulo sa mga palasay, sa mga sasasilog, sa mga Espiritu. Ang mga tayo, mga Hudyo, Kalisado, ang wikang Ebro, at ang mga Serenasado ng Grecia, ang lumaganap ang wikang Grego, alam na nila. Kaya sanay sila sa Grego, sanay sila sa Hebreo, pero hindi na unawa ang hula kay Kristo. Basta sila nagpapatay kay Kristo. Kaya hindi mapagpapatay. Pagkunaya, marunong ng Hebreo, marunong ng Grego, sinuhay sa Espiritu, hindi na intindiya. Bakit? Paringgan. Ano ba ibig sabihin ng sinuhay sa Espiritu? Ito po ay bagong tipahan na pinamagatang kalaglos, emphatic kalaglos. Sino po ang naglalathalan ito? What power, Bible, and practicality? Sila rin. Bakit kaya hindi sila pagpugulan? Ano ba ang kahulugan ng pinatay sa laman? Sinuhay sa Espiritu. Espiritu na ba? Pakinggan nyo, kami may tandang pula. Ayan. Dahil sinas, papabasahin natin. Because Christ, even one, others on account of sin. Sapagat si Kristo, nagbatang minsan dahil sa kasalanan. The righteous for the unrighteous. Ang matris dahil sa hindi matris. That he might lead us to God, upang tayo madala niya sa Diyos. Hindi nga sa Diyos. We indeed put to death in this death, but made alive by the Spirit. Ang Spirit, diba? Made alive by the Spirit. Iba pa kahulugan nila, Espiritu na si Kristo. Binuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pagkahulugan, si Kristo, Espiritu na ng mabuhay. Anong kamalian niya? Yung mabuhay ba si Kristo? Espiritu na? Patahan natin. Ang mga apostol niya ay nag-akala rin sa Espiritu. Nung nakita nila, yung mabuhay na magpuli, ito ang ating mababasa sa Lucas 24 at 29. Datapot sila itinabutan at langahin sabutan. At tinasada nila na nakakakita sila ng isang Espiritu. Ibig Francisco, dito sa inyong pagkapanggit ng Kapitulo 43 ng Isaya sa pagbasa ng Diyos sa versikulo 10, nadarang ay sinasabing kayo ay aking mga saksi. Kayo ba yung mga saksi ni Jehovah ron na tinutukoy? Yun ay hindi saksi ni Jehovah. Yun ay saksi sa iisang Diyos na ang pangalan mo, hindi Jehovah. Kayo ay mga saksi ng Diyos. Kami saksi ng Diyos. Pero hindi pangalan nyo, ng Iglesia. At hindi kayo ay saksi ng Diyos. Sino yung Diyos na yun na sinasaksihan ni Diyos? Doon ang makapangyarihan sa lahat. Doon ang isa, walang ulo sa Kanya, may walang susunod sa Kanya. Iba yun sa
sa iyong pagtuturo ay sino o ano ang pangalan ng Diyos na iyo na inyong sinasakihan. Pwede yung panig. Hindi yung panig namin. Ang pangalan ng Diyos na iyo nang magpakilala siya kay Yesus, ang sabi niya, ako nga. Hindi siya nagpakilala ng iba pang pangalan. Hindi ba niya itinakilala ang kanyang sarili bilang siyang si Jehovah? Hindi siya nagpakilala bilang Jehovah, sobrang siyang Jehovah, nang lumitaw yung pangalan niya, Yesus, ano yung YHWH na itinakilala ng Diyos kay Moises? Yan ang tinatawag na tetragrammaton. Apat na katinig, ang wikang Hebreo. Pero ang basa niya, ang kanya ng patinig, Adonai, hindi Jehovah. Ang ito sabihin ng YHWH ay Adonai, yun ang basa ng lagyan nila ng PowerPoint. Ano ang inyong paniniwala at pagtuturo? Yung mismong paniniwala niyo. Yung bang YHWH, paano pagbasa yan? Pag binasa lang, yan ay transliteration. Hindi, basahin nyo. Hindi yan na nalagay sa rin nalagay. Yan ay transliteration sa English. Sinulat ko sa wikang Hebreo. Nais natin na ituro ni Ginoong Francisco kung saan ang Diyos. Saan ang Diyos? Ano ang Diyos yan? Saan ang Diyos yan? Saan ang Diyos? Hindi, hindi na ba sa Diyos? Saan ang Diyos yan? Sabagay ang sulat. Saan ang Diyos? Sabagay ang sulat niya may diferensya. Pero babasahin ko rin. Ano na nyo? Ito ang Hebreo. Ang sabi ito, ito ang Hebreo. Ang ganang, walang diferensya dyan. Saan ang Diyos yan? Yan ang tanong. Ano ba lang? Sumusobra na sa ating basta. Hindi. Tinatanong kita. Nasa ang Diyos yan. Ang Diyos. Yan yung Diyos. Ang Diyos. Yan po. Basta na mo yan. Wala yan po. Hindi, bago mo yan. Tama. Ano nga yung pagpuno? Kulto na nila. Ang tanong ko sa iyo, basahin mo. Ano ang sabi ko sa iyo? Basahin mo, di ba? Paano babasahin? Ang pagbasa, iba kayo sa pagbaybay. Ngayon, ang sinabi ko sa iyo ngayon, basahin mo. Diba? Anong pagbasa dyan? Tumihigit ka sa nasusulat. Ano ang basahin niya? Ang hindi mo kaya basahin? Hindi mo kaya basahin. Basahin mo. Hindi ako na. Ako lang ang nagtatanong, o ikaw ang nagtatanong? Aba, ikaw ang sumusobra pala sa pagkakala natin. Ang sabi mo kanina, yung
yun ang isilinis sa konsuman. Bakit? Hindi ko pinababasa yung isilinis sa konsuman. Kung hindi pinababasa ko, yung YHWH o YHWH. Eh, hindi lang mabasa. Ang gagawin lamang yung bali-bali. Wala. Ang mga tao nito, eh walang gagawin kundi bumaybay ng Hebreo. Sapagkat ako'y meron din ng Hebreo, at ang unang Hebreo ay walang tinatawa na mga vowel point. Ang Hebrew Bible ay consonantal. Yan ang pagkakasulat ng mga Hebreo. Noon lamang panahon ng kasalukuyan natin, o Ade, noon na-invento ang tinatawag na vowel point. So, wala pa na silang gagawin kung bumabasa ng Hebreo, kundi bumaybay ng mga konsonan. Ganun ba? Sa paninindigan yung Ginoong Francisco, ayaw ko kung paninindigan o doon sa panig ng tumututod. Pagkat batay sa regulasyon ng debate, kapag ikaw ay affirmative, ang gagawin mo sa iyong panig bilang affirmative ay nagpapatotoo. Naninindigan, hindi ikaw tumututol, hindi ka nagbubuhan ng paniniwala ng kausap mo. Ang gagawin mo lamang ay ituloy na itayo yung iyong pinaninindigan. Na ano ang pinaninindigan? Na ang Iglesia ni Cristo na naitayo sa Pilipinas noong 1914 ay sa Diyos at iniligtas ng Diyos. Ano lamang ang binasa upang ito isimulan? 1:16. Meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan nito. Kinakailangan din naman sila ibalhin ko at magkakaroon ng isang pastor at magiging isang kawan. Pagkatapos, iba pa ba isa ito kaysa roon sa itinayo sa Jerusalem? Ang sabi nga, hindi na ito iba. Paano niya isinakita na ito ay hindi na iba? Dumako doon sa Isaiah 43. Pagkatapos, binasa ang 5 at 6. Ibinitin tayo, mamaya na raw. At ipakikita raw naman na yung silangan na binabanggit doon sa 5 at 6 o 5 na Isaiah 43 ay walang ibang kundi ang malayong silangan. Kaya, ala tayong nakuha sa kanyang paninindigan, ibinitin niya raw, ginugol niya ang kalahati ng kanyang affirmative side sa pagtuligsa sa paninindigan ng mga saksi ni Jehovah na isang doktrina na hiwalay na sa tema. Saan nagpunta si Ginoong Francisco kung siya'y marunong ng argumentation and debate? Incidentally, meron ako dito na isang atlas na isinulat ni Africa, The Art of Argumentation and Debate. Dapat siguro magrepaso si Ginoong Francisco sa rules ng debate. Kapagkat hindi siya sumunod sa rules ng debate. Dalilan sa ang kanyang pinaninindigan ay Iglesia ni Cristo na itinatayo sa Pilipinas noong 1914, pagkatapos bumasa ng mga libro namin na ang paninindigan daw namin ay doon sa aming unang libro sinasabi na ang pagkakilala namin tao pero hindi na natiling tao, siya ay espiritu. Anong ginagawa ni Ginoong Francisco ngayon? Marunong ba siya sa argumentation and debate sa rules ng kanyang dapat may panindigan? Hindi, hiwalay sa tema. Bakit po inatake yun? Bakit? May sinindig na ba ako? Hindi ba ang tungkulin mo ay manindigan, affirmative? Bakit inatake mo ang isang doktrina na pinaninindigan ng mga saksi ni Jehovah kumbaga si Kristo'y tao o espiritu sa ngayon? Kung gusto mo, Ginoong Francisco, pag-usapan natin yung tema na yan. Diyan tayo mag-usap at huwag kang pupunta diyan sa tema yan na wala naman sa ating pinag-usapan na tema. Kung gusto mo, sa susunod, ayon sa pagsasayo sa pagsakayunli ng barangay dito, pag-usapan natin ang tema na yan. Si Kristo ba sa ngayon ay tao o espiritu? Inatake mo yan. Eh bakit kita susundan yan? Hindi naman yan ang paksa. Ang paksa mo, Ginoong Francisco, kung nakakaintindi ka ng argumentation and debate, patunayan mo na yung maitatag sa Pilipinas ng 1914 ay siya nang kay Kristo at sa Diyos at iniligtas niya. Wala kang ginawa, ibinitin mo. Inihintay ko mamaya yung 5 sa 8. Pero kahit na hindi mo nabanggitin, Ginoong Francisco, at binabanggit mo na yan sa inyo natupad, yaman din lamang, yun ay taligan mo, pupuntahan ka na sapagkat ako'y negative side na. Negative.
Ang gagawin ko lang ay mag-draw lang ng mag-draw ng iyong mga ginawang mga paninindigan. Kaso, nang wala ka na siguro maitindi, ang ginawa mo, nangbuwal ka na. Kaya alam ko naman ako tinitindig. Kaso, kung nakukulong nangbuwal ka na nga, wala pa sa pera. Ang layo-layo na tema. Diyos o Espiritu, tao o Espiritu. Ang layo sa tema. Kaya, ako, hindi ako sisira sa words ng bilis. Titingnan natin kung sa Iglesia ni Cristo, kung nakapit, ang Isaías Kapitulo 43. Tingnan natin. Doon ako yung sabi. Doon sa versikulo 1, ganito ang sabi. Ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, o at nagtanyo sa iyo, o Israel. Ikaw ay huwag matakot. Sapagkat inubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagkat ikaw ay dumaraan sa tubig, ako itasa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyon, pagkat ikaw ay lumalakad sa kapwa, hindi ka masusunod o maglilinas man ang alam sa iyo. Sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo, aking ibinigay na pinakatubo sa iyo, ang Egypto, ang Ethiopia at ang Sela. Yaman ikaw ay nakabagya sa aking paningin, at sa galang-galang, at aking inibig ka, kaya nagbibigay ako sa iyo ng mga tao na pinakatubo sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubo sa iyong buhay. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin at lisahi mula sa silanganan, at ipisamang kita mula sa kanluran o kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, dayaan mo, at sa simugan, huwag mong pigilin. Dahil ginirito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Sino ang kausap ng Diyos sa mga talatang ito mula sa versikulo 1? Ikaw, inyong, mga ganoon na mga personal pronoun ang ginagamit ng Diyos dito. Sino ang kausap? Ang Hakot o Israel. Ito ay utangwa sa adapay, talata at hula ay ganito ang mga panalita. Kaya, huwag kang matindak, pareho. Yung matindak, matakot sa English, fear, do not fear. Kaya huwag kang matindak, o hako, na aking lingkod, sabi ng Panginoon. Huwag ka man maglupalpal, o Israel, sapagkat narito, ililigtas kita mula sa malayo at ang iyong bilhi sa lupain ng kanilang pagkabihan at ang hako ay babalik at magiging tahimik at tiyasay at walang tatakot sa kanya. Kaya ang pinag-uusapan sa Kapitulo 43 ng Isaiah ay ang hako, ang bayan Israel na interchangeably ay ginagamit sa maka-poeta o poetic language ng aklat ng Jeremias Johan. Kaya sabi na, o Israel, sapagkat narito, iniligtas kita mula sa malayo at ang iyong dinhi mula sa lupain ng kanyang pagkabihan. At ang hako ay babalik. Baka, ang pinag-uusapan sa Isaiah 43:6, kasama ng ibang mga talata sa panigilan nito, ay ang pagbabalik ng bansang Israel sa kanilang lupain na mula roon ay nanatog sila at nanalak sa apat na sulok ng lupa. Ito ang magpatunay. Mamaya, igwag niya. Ang Jeremias Kapitulo 30, versikulo 10, sabihin niya, mali si Mr. Ayer. Paggamit niyang talatang yan. Pag-ugmay ito. Doon sa Isaiah 43:5, ipakita niya sa kanyang pagtutol, sa aking pagtutol dito. Sabagat ang panahon dito ko'y negative, kung si tutol sa aking pagtutol, di ipakita naman niya. Sundan niya, palubungin niya ang aking mga pananalita at gayon din naman ang aking mga pagpapatunay. No, ang sabi nito ay iniligtas mula sa malayo. Saan sa malayo? Ayan. Malayong silangan. Okay. Alamin natin kung saan malayo ito. Dito sa Zacarias 8:7 at 8, ganito ang ating matutinghalan ng nakagapay na hulang ito ng pagbabalik bayan ng bansang Israel. Ano saan sabi ng yan?
Ganito, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Narito, aking iniligtas ang aking bayan sa lupain sinanganan. Sa wikang Hebreo, ito ay muswak. Aking iniligtas ang aking bayan sa lupain sinanganan at sa lupain kanluran. Kung iniligtas mula sa muswak, ang bayan ng Diyos, aling bayan yan at saan sila makararating, saan dadalhin, sapagkat ang sabi ni Isaiah, dadalhin ang mga iniligtas na ito. Dadalhin saan? Hindi dadalhin kanino, kundi dadalhin saan? Dito po sa versikulo 8. At aking dadalhin sila at sila'y magsisitahan sa gitna ng Jerusalem. At sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sa katotohanan at sa katwiran. Ang banal na kasulatan ay nagpapatotoo sa kanyang sarili na tunay naman na ililigtas ng Diyos mula sa malayong silangan ang kanyang bayan at babalik sa Jerusalem. Ngunit sa malayong silangan ng ano? Ang anumang direksyon sa mundong ito ay kinakailangan meron tinatawag na starting point. There must be a geographical center. There must be a starting point, a location whereby from that location, starting point or location, you can now point to whichever direction of the compass you want to point at. Yun ang ibig natin tukuyin ngayon. Ayon po sa Biblia, hindi ayon sa referensya, ayon sa Biblia, ano po ba ang geographical center ng daigdig? Babasa tayo mula dito sa magandang balita Biblia, dito sa 5:5 ng sikir, ng paliwanag o ang mababasa natin ganito. Tingnan natin kung ang Biblia ay nagtuturo ng alin pa mang direksyon sa mundong ito na pinaka-geographical center. Ano ang sabi ng Biblia? Ito nakalagay sa magandang balita Biblia. Sinabi pa ni Yahweh, ang lungsod ng Jerusalem ay ginawa kong pinaka-sentro ng mga bansa. At ang sabi pa sa 5, at ang lungsod ng Jerusalem ay ginawa kong pinaka-sentro ng mga bansa. At sa 28, ang talata ay 12, ay ganito pa rin ang ating matutungalan sa pagpapahayag ng Santong Sulat. Ano po ba ang sabi-sabi na pinaka-sentro ng daigdig? Sasakupin mo ito. Sasamsamaan ng naroon at wawasakin ng lupain dating siwangwang at walang nakatira. Ngunit ngayon puno ng taong tinipon mula sa iba't ibang dako. Ngayon makapal na ng mga hayop. Marami na ang ari-arian at ang lupain nila'y siyang sentro ng daigdig. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan na pinaka-sentro ng daigdig? Ang Jerusalem. So from the standpoint of the Bible writers, Jerusalem, of the land of Judah, with its capital in Jerusalem, was the geographical center. And it's why from there, from that direction of location, the directions of the compass are thereby identified. Kaya, kinikilala ang mga direksyon ng compass mula sa Centurion. Ngunit, sa kanilang pagbasa na ang Pilipinas ay isa sa mga lupain na nasa malayong silangan tinatawag, ano po ang pinaka-direksyon na mula roon ay kinikilala ang Pilipinas bilang nasa malayong silangan? Hindi po ba ang Western Europe? Hindi po ba yan ang tinuturoy ni Bob Slauson and Anderson sa kanyang world history na the Philippines were staying here in the first colonizing movement in the Far East? Hindi ba yan ang tinutukoy na pinaka-sentro na mula roon ang Western Europe kasama yan ang Espanya ay mula roon ang Pilipinas sa gawing silangan ng Espanya ay nasa kanilang malayong silangan na ang geografya na Eurocentric, and they are Eurocentric in mentality by basing their geographical center in Western Europe. But the Bible does not support them, because the Bible says that the geographical center of the earth by which we can recognize the different compass directions was none other than the Jerusalem of all the... Anong mga direksyon din kayo? Dito po sa
Isaiah Kapitulo 11, ang talatay 11 at 12, ay binabanggit ang ganitong sinasaad. At nangyaya sa araw na iyon, may lalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay na ikalawa upang mabawi ang lalabi sa kanyang bayan, na malalabi mula sa Assyria, at mula sa Egypto, at mula sa Patros, at mula sa Cruz, at mula sa Elam, at mula sa Sinara, at mula sa Amat, at mula sa mga bulo ng dagat. At siya maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa. At itutuli niya ang mga tapon ng Israel at itisamin ang mga nangalap ng Juda mula sa apat na sulok ng lupa. Apat na sulok ng lupa. Awit po ba itong apat na sulok ng lupa na ito? Sa awit 107 ang talatay 3 ay ganito ang ating mapipumaya. At mga tinisan mula sa mga lupain, mula sa silanganan, Lisrak sa Hebrew, at mula sa kanluran, at mula sa hilagaan, at mula sa timugan. Iyaan ang sinabi ng mang-aawit 107 talatang 3. Kaya ang hinuhilaan po sa Isaiah 43:5 ay hindi ang lumitaw ng Diyos ni Cristo sa Pilipinas, kundi ang pagkakatipon ng mga nangalat ng Israelita na pagkaraan na bumagsak ang Babylonia ng 539 BCE ay nagpasimulang bumalik, nagbalik bayan sila pagkatapos ng dekreto ni Sirong Dakila noong 537 BCE, nagbalik na ang mga Israelita. Kaya ang hinuhulaan dito sa Isaiah 43, 5:6 ay natupad. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Aking gagawin ang nambahi mula sa silanganan, at titisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Yan po ang naging katuparan. Ayon sa pagpapahayag ng banal na kasulatan, hindi ako bumasa ng word history bilang batayan, kundi bumasa ng Biblia bilang saligan ng aking pagpapatotoo. Ngayon, kung siya ay merong lakas na loob, si Ginoong Francisco ay hinahamon ko na tutulan niya ang mga binasa kong talata at sabihin niya, mali ang aking pagkakapit, o kundi man, ipagpilitan niya na yan ay sa mga iglesia ni Cristo Lumitaw sa Pilipinas. Noong 1914, nagkaroon ng kaganapan. Mamaya hihintayin ko yan. At mamaya tatanungin kita, Ginoong Francisco, kung saan mo napulot, kung saan ka kumuha ng batayan sa iyong pagpapahayag ng hula, kumbaga sa Biblia o sa mga referensyang labas sa Biblia. Ako, sa loob ng Biblia, hindi sa labas ng Biblia, kumuha ng batayan. Siya, mamaya, kukuha ng batayan sa labas ng Biblia. Kaya sinong dapat niyong paniwalaan, mga kaibigan, na taga-subaybay sa ating pagpapahayag nito? Ang Biblia o labas sa Biblia? Kaya't batay sa aming pag-uusap ni Ginoong Francisco, ay nakita ninyo ang aking mga patunay ay mula sa Biblia. Gusto ko ngayon gawin ni Sir Francisco, salubungin niya ang aking mga punto na pinalitaw at sabihin niya ito'y hindi ko makapit sang-ayon sa aking pagkakapahayag. At kapag siya hindi niya ginawa yan, at gagawa lamang ng paraan para makaiwas at pumili na naman ang isang doktrina sa aming pinaninindigan para siya sa paraan ng argumento si Bakit. Binasa niyo 43:1 hanggang 6. Doon sa 41 hanggang 3, hindi ba niyo nabasa na kaya binabanggit dito ang Jacob at Israel dahil sa may ibinigay sa kanilang pantubos yan ang Egypto at Ethiopia sa Kaseba. Binasa ko na ito. Yeah. Yung bang Egypto, Ethiopia at Kaseba na ibigay na o hindi pa? Ay natin sa Biblia. At nabasa mo na eh. Ay hindi. Nabasa mo na eh. Nabutin mo ka na intindihan mo. Ay nabasa mo na. Ay hindi. Ay nabasa mo na. Ay ibigay yan. Naibigay na. Yung bang mula sa 4 hanggang 6
na ibigay na o ibibigay pala? Ano yung specifically na gusto mong itanong doon? Mula sa 4, ano yung pinabanggit na pantubo? Mula sa 4 hanggang 6. Naibigay na o ibibigay pala? Anong nasa isip mo na pantubot? Sagutin